Ayan, sa isang mapagpalang gabi po. At maya-maya lamang ay uumpisa na tayo sa ating gawain ngayong gabi. Ano po? Ang Speak Life, 100 Days Speak Life online. So, hintay lang tayo ng mga ilang minuto. At maaari nyo na pong tawag dyan, comment down lahat ng mga gustong makarinig ng salita ngayong gabi. Start po tayo at exactly 7. So, ngayon, hello po. Hi, Ate Nori. Magandang gabi. Shout out agad. Sige po. Comment niyo muna yung ating mga kapatid na gustong makarinig ng salita. Ano po? Pa-check naman mga kapatid kung okay naman ang sounds, okay naman ang aking boses, naririnig naman. Ayan, hello po, Ate Benny Rose, Ate Nori, Ella, RJ, shoutout sa inyo. Loud and clear. Thank you, Teach. Kumakaate naman kasi pastor. Download now. Yan, sige po. Sound trip muna tayo. Magandang gabi po sa inyo. Ate Mir. Hello, hello. Ayan, pasanda lang po ng mga ipapa-shoutout nyo maya-maya dahil ako po ay mag-isa lamang. So, ako na mismo yung coordinator. Ayan, so kung may mga ipapa-shoutout kayo, comment nyo na lang. Ayan. Hello, hello. Hello, hello sa ating mga online viewers. Sa ating mga kapatid sa ibang bansa, pang international ang ating online. Shout out. Wala ka naman sinabi, Karen. Watching sila sa church. Kakahiyan. Ay, hello po, Milky, Kida. Okay, I'm fine. Hello sa lahat ng Fishers of Men family, sa Antipolo, sa Badian, sa Papel, of course, sa Tiburan, and sa ating mga kapatid from sa international. Wow, Japan. Saan pa ba? Saan pa ba meron? Paki-comment po. Dahil lang inyong lingkod ay hindi masyadong maalam. Yan. Hello, BS Japan. Kala mo nung kilala. Ayan. Thank you po, Ate Ana.
Ayan, so siguro by 6:55, pray na tayo. Kasi kailangan natin habulin ng oras. Wow! Really? Ayan, Uzbekistan. Hello po. Dulong crusher. Oo nga, nakakalimutan natin. Ayan. Headed by our Pastor Day. Wow. Dulong crusher. Hindi halatang hinakabahan. Wala naman kasing kausap sa kanila. So kahit ilang beses na nag-online, nakakakabahan. Sige po. Hallelujah! This is how you ignore you. Ayan, sige po. So, siguro, start na din tayo, ano po, para ma-maximize natin yung time. Okay. Ayan, sige. Start na po tayo. Samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. O Diyos, dakilang Ama, aming Panginoong Jesus, sa muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at nagpapasalamat, Lord, sa gabing ito, sa pagkakataon muli na makahayag ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa magandang panahon. Still, kahit na may paparating na bagyo, Lord, niloob mo pa rin, Panginoon, na magkaroon kami ng ganitong gawain sa gabing ito, Lord. At Panginoon, hiling lang namin, Lord, nawa ay samahan mo kami ngayong gabi sa mga salita mo na mapapakinggan ng aking mga kapatid na nasa online, Lord, sa mga makakarinig, nawa ay maging palakasan ito sa kanila at maging kagamit-gamit, Lord, sa aming mga spiritual na buhay. Purihin ka, Panginoon, at ang iyong banal na salita. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? Ayan, so sa muli, isang mapagpalang gabi sa bawat isa na nanonood ngayon. At yes, shout out sa lahat. Nag-shout out na. Okay. Ayan, so ako po ay kinakabahan. Ayan, so bago po tayo magpatuloy sa aking ibabahagi ngayong gabi, nais ko lamang po magpasalamat, ibahagi ang patotoo na ito, pasasalamat sa ating Panginoong buhay na sa ginagawa niya sa buhay ko, ano po, sa patuloy na paggamit sa akin bilang ehemplo, bilang daluyan ng kanyang salita. At lubos ako nagpapasalamat din sa kalakasan na binibigay niya, lalong-lalo na sa nakaraan, sa mga nangyari. Ano po, uli nga, nakakapanghina mawala ng isang kapatid, kaibigan, ngunit ang Panginoon ay talagang hindi po siya maramot sa pagbibigay ng kalakasan, ng galak pa rin. Ano po, patuloy niyang ibinibigay yung galak sa paglilingkod kahit na may mga pagkakataon na of course napapanghinaan, hindi lang physical, kasi this last week talagang nagkaroon ng sakit and everything, lahat na nandun na, nagdadalamhati pa naman yung kami, ano po, tayo sa pagkawala ng ating kapatid, tapos sinamahan pa ng sakit. So talagang ang hina-hina ko physically, and also talagang naramdaman ko din yung panghihina, hindi lang sa physical kundi sa spiritual, dahil alam ko na may mga dapat akong gawin ngunit hindi ko nagagawa. So, salamat pa rin sa Panginoon na sa patuloy na pananalangin na po, pinaranas niya muli ang mabilisang pagaling. Kasi kung iisipin ko po ay, iisipin natin yung sakit na tumama
Sa akin po, no, personally, siguro kung hindi ko talaga linabanan yun sa panalangin sa Lord, siguro akabot yun ng 1 week. Pero praise God, kasi kailangan kung tumulong sa church last week, 2 days, 3 days, medyo nahihilo pa, pero after 2 days talaga, inalis ng Panginoon yung sakit na yon. Alam ko namang may mga plano, may mga gustong tawag dyan, gustong ipabatid ang Panginoon sa akin, lalong-lalo na sa pag-aalaga sa syempre sa pangangatawan, medyo sometimes inaabuso kasi. Okay? Ayan, so, kaya kailangan lang talaga natin lagi na ipanalangin. Huwag natin din kakalimutan na ipanalangin yung ating mga sarili. Ano po? Okay. Alright. So, ayan. So, just a short recap. Okay, meron pa ba? Meron pang tunog? Wala na. Ayan. So, just a short recap po sa ibinahagi ng ating pastor last Sunday. Ang nag-speak po sa amin sa church ay walang iba po kundi sa ating pastor, Kamatibolo, Pastor Alvin, dahil since dito naman sila nag-church na. Okay, so just a short recap lang po, na ang nabahagi ng ating pastor last Sunday ay patungkol doon sa balikan ko yung sinabi ni Pastor Alvin. Sabi niya na sa Matthew 10, malalaman at mababasa talaga natin na hindi tayo ang namimili ng convenient time para sa pagsunod sa ating Panginoon. Kasi kung mababasa natin, yung 12 disciples, okay? Yung 12 disciples ay iba't ibang like uri ng tao ba? Tawag doon. Like iba-iba ang kanilang sitwasyon. Pero iisa ang parang like paano ba yung term? Pinagmulan na hindi sila mayayaman, hindi sila yung may mga mataas na katungkulan sa sabihin na natin sa gobyerno, sa lugar nila noon. Sila po ay mga ordinaryong tao. Kilala nga natin yung mga mangingisda, yung magkakapatid, Peter, Andrew, James and John, sino pa ba? Mga ordinaryong tao lang sila nung tinawag ng ating Panginoon. So, kaya nga malalaman natin na hindi nakabatay sa ating estado sa buhay ang pagsunod natin sa Panginoon. Kasi nga, mas pipiliin pa naman ng Lord, di ba, na kunin or tawagin yung mga may mababang katungkulan kasi mas madaling makasunod. Kasi nga, in reality, talaga, na tayo magpatumpik-tumpik pa. Kasi mahirap sa isang, like sabihin na natin, sa isang mayaman, kasi busy sa buhay, busy sa business. Ito ba, mahirap talagang sumunod para sa kanila. Kahit nga tayo na ordinaryong tao, minsan nahihirapan pa kasi yung goal natin sa buhay, goal natin magkaroon ng mga bagay na i-boast natin sa iba. Pera, di ba? Kayamanan, malaking bahay, maraming kotse. Kasi tao talaga likas na may pagkamayabang. Aminin natin sa hindi. May likas po talaga tayong mayayabang. Kaya nga, yun din ang isang binabattle natin dito ba? Nasa ating pagsunod, babaan ng pride, alisin, lalo na, alisin yung pride. Dito ba? Kasi, hindi yung kalugod-lugod sa Panginoon. Diba? Ating Panginoon ay nagkatawang tao, pumarito para mag-serve, hindi para siya ang pagsilbihan. Kaya sino ba naman tayo kung tayo pa ang pagsisilbihan?
Ano po? So, um, ayan. So, balik tayo dito. Ayan. So, ang ating pong ibabahagi sa gabing ito ay sa Matthew 10 pa rin po. Matthew 10 pa rin tayo, pero verses 16 to 18. So, hayaan niyo po muna akong basahin. So, ito ha. Hayaan niyo po akong basahin sa verses 16 to 18. Matthew 10. Okay, sabi po dito, sa 16, narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Mangagpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at mangagpakatintinmang gaya ng mga kalapate. 17, datapwat mangagpakaingat kayo sa mga tao, sapagkat kayo'y ibibigay nila sa mga sanidrin at kayo'y hahampasin sa kanilang mga sinagoga. Sa 18, oo, at kayo'y dadalhin sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin, sa pagpapatotoo sa kanila at sa mga hentil. No, kung babalikan po natin yung verse 16, sabi niya dyan, sabi ng Lord dito, like after yung bilin ng Panginoong Jesus sa 12 disciples na magmula sa kung anong gagawin, like magpapagaling, magpapaalis ng mga espiritu, masasamang espiritu. Okay, so after nun, tapos sinabi pa niya kung ano yung mga dapat dalhin, yung mga hindi dapat dalhin pala, kasi mostly talaga walang pinapadala, di po ba? Kung babalikan natin, yung verses 9 to 10 na walang ibang pinapadala ang Panginoon sa kanila maliban sa kung ano yung suot at yung sa mark may tungkod. Of course, kasama po yon sa paglalakbay. Ayan. So, pagkatapos ng mga bagay na ayon, sinabi naman dito ng Lord dahil ito ay preparation na rin sa mga persecutions na matatanggap or persecutions na mararanasan nila sa kanilang paglalakbayan na po, sa kanilang pagbabahay-bahay, pagbabahagi ng salita. Okay, sinabi ng Lord dito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa. Okay, gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Now, bakit tupa? Bakit daw tupa? So, di po ba, yun naman talaga ang tawag ng Lord noon sa mga Hudyo na nawawala. Di ba? Parang sabi ng Lord ay sila'y parang mga tupa na walang pastol. Ngayon, bakit ito pa rin yung ginawang example ng Lord na isusugo kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga lobo? Wala alam naman natin, of course, lobo, dahil ito ay kumakatawan doon, nare-represent yung mga tao, especially yung mga sinasabi nating, yung mga pariseyo, na mga sinasabing mananampalataya sila, ngunit mga mapagpaimbabaw, di po ba? Mga tagapagturo nga ng salita, ngunit nung dumating ang Panginoong Jesus ay hindi nila pinaniwalaan. Okay, so, balik tayo doon sa tupa. No? Bakit tupa? Okay, well, alam natin sa karakter ng tupa, ang tupa po ay, di ba, napaka-humble and meek. No po? Walang hindi magaspang ang ugali. Yun ang pinakapunto dito sa karakter ng isang tupa na tayo, okay, of course, yung 12 disciples, sa kanila ibinilin, ngunit hindi nagbabago itong mga bilin ng Panginoong Jesus kung ito ay binilin sa ating mga sa disipulo, sa 12 disipulo noon, hindi po nagbabago ang bilin sa atin ngayon. Okay? Tayo po ay sinusugo gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo na sabi nga, di ba, we have to choose our battles. So, hindi ibig sabihin na porket malaki, matapang, magaling, or Diyos yung ating nasa likuran. Ano po, in case na kung anong mangyari sa atin ay parang may Lord tayo na siyang may kayang kontrolin ang lahat. Pero
tayo ay sinusugo na bilang tupa dahil or bakit sa karakter ng tupa, ibig sabihin ay hindi tayo pinapapunta ng Lord at hindi tayo pinapabahagi ng salita niya na mag-aasta tayong magaling or barumbado. Okay? Kasi ganun yung karakter ng tupa, napaka-humble, napaka-meek, and hindi magaspang ugali. So, well, sadly, sa atin ngayon, sa generation ngayon, lagi may init ang ulo. Syempre, like for example, nagsasalita ka sa gitna ng mga tao, tapos biglang may sumigaw na nakaka-insulto, yun na. Init na rin ang ulo natin. Di po ba? Reality. Madaling uminit ang mga ulo. Madaling mapikon. Madaling magalit. So, pero kaya nga, napakaganda nitong pinag-aaralan natin. It's just a reminder to us na hindi tayo kaugali ng mundo. Tayo ay binago na ng Panginoon, di ba? Kaya nga tayo ay ilaw at asin. Hindi tayo pinapupunta, hindi tayo nandito sa mundo para mag-blend in. Di po ba? Sa mga properties or character ng asin at ilaw na kapag sinama mo, ilaw sa dilim, asin sa pagkain, hindi siya nag-blend in. It doesn't affirm and it doesn't conform. So, gaya din natin, hindi tayo kailangan mag-blend in, dito sa mundo. Kasi nga, we were already consecrated. Hindi na tayo gaya ng mga tao na namumuhay dito, na namumuhay na gaya ng mundo. So, dapat ay namumuhay na tayo na gaya ni Kristo. Okay. So, sinabi pa dyan, sabi ng Lord, magpakatalino nga kayo gaya ng mga ahas at magpakatimtimang gaya ng mga kalapate. Sa ibang version, English. Sa English na lang, be wise as serpents. Maging matalino gaya ng mga ahas. So, bakit ahas yung nagamit dito ng Panginoon? Alam naman natin na pag sinabing ahas, medyo negative ang ating pagkakakilala sa ahas. Okay? Pero sabi dyan, maging matalino. Bakit? Diba, ang ahas, kung mapapansin natin, they are sharp observers. Kapag ka may sa gitna ng gulo or sitwasyon na alam nilang mapapahamak sila. Okay? Sabi nga ni pastor yung word na discernment, napaka-discernment ng ahas, na kapag alam niya ng may gulo ng sasapitin or mapapahamak na siya, umaalis na siya. Okay? Minsan nga walang ingay, di ba? Ganun yung ahas. So, maging kagaya tayo ng ahas na kapag alam mo nang may mangyayaring hindi maganda, okay, escape ka na, eskapo ka na. Gaya ng ahas na hindi mo na mamalayan na wala na pala kung saan na sumuksok. Okay, ayan, at sinabi pa dyan, alright, at maging magpakatimtimang gaya ng mga kalapate, or sa English, be harmless as doves. Okay, be innocent sa ibang translation, or sa ibang version, be innocent as doves. So, hindi tayo din talaga pinapapunta ng Panginoon sa mga bayan upang mangaral at mag-astang napakagaling at napakatapang. Sabi ng Lord dyan, be wise as serpents, maging matalino kagaya ng ahas, at be harmless as doves, gaya ng mga kalapate. Alam niyo po kalapati. Alam niyo po isa sa mga karakter ng kalapate, 'di ba, symbol siya ng peace. So, kaya nga kalapati yung nagamit dyan na simbolo, maging gaya daw po tayo ng mga kalapate, ay dahil sa basahin ko lang yung aking sinulat, sayang naman. Okay.
Sige, basahin ko po. Doves are friendly, calm, and loyal. At mas pinapriority nila ang peace and harmony over conflict and confrontation. Diba? Kaya nga, doves are symbol of peace. So, mas priority, yung dove-like character, mas pinapriority kasi ang peace and harmony kaysa makikipag-away. Okay? Halimbawa, sa gitna ng pangangaral natin. Like for example, not actually inside the house, kung sa labas. Kasi ang Panginoon noon, sa streets, okay, sa labas, di ba, nangangaral si Jesus. At kapag alam na natin na, ayan na, mag-start na ng gulo dahil sa kung ano-ano ng mga nagbabatuhan na salita, okay? At umiinit na rin ang ulo mo. Umiinit na rin ang ulo natin. So, we have to always remember kung paano sinabi ng Panginoon dito, kung ano tayo dapat yung magiging ugali natin sa gitna ng ganitong mga persecutions. So, hindi sinabi ng Lord dyan na, sige, labanan mo, huwag kang papatalo. 'Di ba? Hindi yun sinabi ng Panginoon. Huwag kang papatalo, mas magaling ka dyan. Tsaka, may Diyos ka. Alright. So, hindi naman sinabi ng Panginoon na makipaglaban ka hanggat sa kaya mo. Di po ba? Ngunit anong sinabi ng Lord dyan? Maging matalino kayo gaya ng mga ahas. At maging, ano ba sa Tagalog ito? Mangagpakatimtimang. Okay. Be innocent as doves. So, di ba, hindi naman sa lahat ng laban, like lalo na kapag may mga argumento, okay, lagi nating iisipin kung sino yung ipinapakita natin sa tao. So, kung ganun tayo kung ganun yung response natin na aawayin pa natin dahil sa tingin mo masama yung sinalita laban sa iyo dahil sa yung pangangaral ng salita ng Diyos. So, kailangan nating balik-balikan na hindi ganon yung karakter ng ating Panginoon. Hindi ganon ang karakter ng ating Diyos na sinusunod. So, lagi nating babalikan na etong ating mga syempre, hindi ko naman pwedeng sabihin na wala na ngayon. Meron pa rin at meron tayong magagaspang na ugali. Di po ba? Magagaspang na ugali hanggang ngayon na konti-konti nagagalit, konti-konti naiinis, konti-konti napipikon. So, kailangan natin talaga siyang i-work out. I-work out natin. Basa tayo lagi ng Biblia at sa mga kapatid natin na of course nag-uumpisa pa lamang, so kaya mahirap din po talaga, mahirap din kontrolin minsan, pero lagi nating iisipin talaga yung fruit of the Holy Spirit, nasa atin pa ba yan? Kasi kung hindi na, ay parang hindi naman tayo ready pa tawag dyan, like sa mission, hindi po ba? Ang dami nating kinakaharap. So, kailangan talaga balik-balikan natin kung ano ang sinalita ng Panginoon sa atin. Be wise as serpents and be harmless as doves. So, kailangan lagi natin i-embody kung ano si Kristo na pinapaniwalaan natin sa buhay natin. Okay? We have to always go back to what it is to be Christ-like. Amen. Okay? So, sabi pa nga dyan, okay, sa 17, datapot magpakaingat kayo sa mga tao sapagkat kayo ibibigay nila sa mga Sanhedrin. Ayan, so, meron din ditong warning ang Lord. Of course, hindi naman nawawala ang persecutions pagdating sa pangangaral ng salita, pagbabahagi ng salita. Kasi kung nangyari nga sa panahon ng ating Panginoong Jesus, ay hindi naman tayo lalayo doon. Ang mangyayari din sa atin ngayon. Pero, di ba, ang kaibahan nga, since na-try na natin yung pag-mission, hindi naman talaga tayo yung binubuli or pinipersecute ng
sobra ng ating pagbimisyon. Kaya napakaswerte pa rin natin sa panahon ngayon. Okay? Pero kung babalikan natin yung mga ginawa ng mga apostol, kung paano sila pinersecute na preaching, while teaching the word, talagang hindi din sila nilulubayan ng mga Pariseo, ng mga Romano, di po ba? So, kahit si Jesus, okay, napakahirap ng sitwasyon, mas mahirap yung sitwasyon ng Panginoon natin noon at ng kanyang mga disciples compare ngayon. Okay? Ngayon nga, sabi di ba ng Lord, kung gagawin din natin itong binili niya sa 12 disciples na huwag kayong magdadala ng kahit ano, pera, damit, pamalit. Okay? Kaya natin sa panahon ngayon. Well, so, hindi. Di ba? Pero, yun nga. So, napakaswerte pa rin po natin ngayon. So, kaya nga, gawin natin kung ano yung nararapat. Gawin natin kung ano yung ibinili ng Panginoon. Kasi hindi naman nagbabago. Kung ano yung ibinili ng Panginoong Jesus doon sa kanyang mga disipulo noong panahon nila, ganun din po yun ngayon. Amen. So, hindi po nagbabago yun. Ayan. Sabi pa sa 18, oo, at kayo'y dadalhin sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin sa pagpapatotoo sa kanila at sa mga hentil. So, yun nga po, hindi talaga natin may iwasan na kung sakasakali ay meron talagang mag-uusig sa atin at irereklamo tayo dahil magiging maingay, di ba? Ang isang bayan kung sakali. Kasi may mga magrereklamo talaga na yung mga taong yan ay mga gaya ng mga nangyari noon. Tinawag nilang blasphemy yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Okay? So, may mga pagkakataon na mangyayari po talaga mga bagay na ito. Pero 'di ba sabi ng Lord, He has overcome the world. So wala tayong dapat ikabahala. Okay? Mas malakas ang ating sinasandigan. Tama ba yung word? Mas malakas yung ating Diyos kaysa sa mga gino-Diyos nila. Amen? So, kaya eto po bilang pagtatapos na rin, ano po, na kung ano man yung mga ibinilin, okay, sa atin ng Panginoon, di ba sabi ko nga kanina, mas madali actually ngayon na sundin. Kasi yung mga pag-uusig ay hindi gaya ng pag-uusig sa ating Panginoon noon. Pero, kaya nga kailangan pa din natin, kailangan lang natin talagang tawag dyan, balik-balikan itong mga ibinili ng Panginoon sa atin kung ano dapat tayo, sa harap ng ating Panginoon at sa harap ng mga tao. Hindi tayo ipinadala o ipapadala, yes, mangaral ng salita, para lang ipagmalaki yung ating mga sarili, lalong-lalo na kung tayo ay magaling din sa pananalita, magaling mangakay ng tao. Okay, lagi nating babalikan ng ating Panginoon ano ang nais niyang mangyari. Okay? At ayun, yung mga sinasalita ng Panginoon dito kung ano dapat yung magiging karakter natin. So, wag tayong masyadong gaya nila, gaya ng mga lobo. Isa tayong tupa sa gitna ng mga lobo. So, kaya kailangan din ayusin natin yung ating mga sarili. Kaya itong mga equipping, itong mga teaching, like of course, preaching sa ating pastor, pakikinig ng salita, pag-aaral ng salita, kailangan nating gawin para sa paghahanda din ng ating mga sarili bago tayo ipadala sa gitna ng mga lobo para handa. Kasi baka, pag hindi tayo handa, ilinagay ka sa gitna ng mga lobo, wala tayong ibang ginawa kundi makipag-away doon sa mga lobo. Di ba? Ayan. So, kaya nga, we have to be equipped first. So, kaya kinakailangan itong mga gaya nito. So, equipping, lahat ng mga gawain, kailangan nating salihan para din naman din sa atin, di po ba? Okay, at
of course, para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. So, hindi tayo gumagawa ng mga bagay na ito para sa ating mga sarili. Kaya kailangan natin ng paghahanda kasi ito ay para sa ating Panginoon. Amen? Ayan. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang salita ngayong gabi. Nawa po ay may mga nakuha tayong aral at napakaganda po talagang balik-balikan itong Matthew 10 na kahit ako man din po ay pinag-aaralan ko din talaga siya, pero ang dami pang dapat malaman, like ang dami ko pang dapat suyurin sa mga bagay na sinasalita ng Panginoon. Kaya nga salamat sa Panginoon dahil nagkaroon din kami ng pagkakataon na makausap si Pastor Aldrin for clarification sa ibang bagay. Ano po, lalong-lalo na dito patungkol dito sa Matthew 10. So, purihin po ang Panginoon sa gabing ito. Salamat sa kanyang salita at nawa lahat ng mga nakarinig ay naka-receive ng kalakasan sa mga naibahagi na salita. Ayan, so sige po, tayo po ay manalangin. O Diyos, naming Ama na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinapasalamatan ka po namin, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginagawa mo, O Lord. Panginoon ko, sa gabing ito, sa muli, ako po ay nagpapasalamat. Salamat sa pagkakataon, pribilehiyo na magamit muli sa iyong ubasan upang makapagbahagi ng mga salita mo, Lord. Salamat sa kalakasan, salamat sa mga salita mo na tunay at buhay, O Diyos, at patuloy na nagpapalakas ng aming mga espiritual na buhay, Panginoon. Lord, sa mga salita mo na naibahagi ngayong gabi, nawa ay hindi lang manatili sa aming mga tenga, ngunit maging kagamit-gamit, Lord, sa aming mga spiritual na pamumuhay. At i-bless mo po, Lord, lahat ng mga nakarinig, mabigyan sila ng blessing kalakasan, Lord God, sa mga salita mo, O Diyos, at nawa ay ito ay makapagbigay ng luwalhati sa iyong pangalan, O Diyos. Lord, sa muli, maraming salamat, Panginoon. Salamat sa magandang panahon. Salamat din sa pagbibigay ng maayos na signal at kuryente, Panginoon. At salamat sa lahat ng mga kaluluwa, sa lahat ng mga lingkod mo po, Lord, na nakarinig ng salita mo, O Diyos. Salamat, Lord. Purihin at takilain ang iyong banal na pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong oras, sa pakikinig at sa pag-aantabay dito sa ating tawag dito? Speak Live. Ayan. Online. Ayan. Speak Live online Bible study. Okay. So, ayan. May papashoutout. May ipapashoutout po ba kayo? Okay. So, ayan. Maraming salamat po sa pakikinig. At yan, shout out sa ating mga kapatid from all over the world. Nilahat na, no? Ayan. From Antipolo, Kate Tapel, Badian, saan pa? Of course, Kiduran. Okay? Ayan. Of course, Japan. Ayan. God bless po sa inyong lahat. At nawa, naka-receive tayo ng kalakasan sa salita ng Panginoon ngayong gabi. And para may God bless po. Dulong Crusher. Ayan, so maraming salamat po sa pag-antabay. At maraming salamat din po, Pastora Myrna. Hello po. Okay. Salamat po. Ayan, si Ate Juvie. Hello, hello. Good evening. Ayan, so nawa po ay
maliwanag ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa, lalong-lalo na sa mga kapwa ko mananampalataya. Ayan. God bless po. At shout out daw po. Kaya shout out kay Bagyong Opong. Masakay ka talaga, Dongsan. Ayan. At nga po pala, wag po nating kalimutang isama sa prayers paparating na bagyo kasi ang tumbok po nito ay actually Bicol and some parts of Luzon. So, yes po, isama natin sa prayers natin ngayong gabi at bukas kasi bukas paparating na siya. Malapit na siyang dumating kay Opong. Shout out kay Opong. Sana humina ka na. Pag-pray natin na humina po yung bagyo para hindi masyadong makapaminsala. Ano po? So, maraming salamat po. At sa lahat ng mga anak ng Diyos na naririto ngayon, salamat sa pakikinig, salamat sa pagantabay. At gabi-gabi lang po tayong antabay sa dito sa Speak Life Online. Ano po? Dahil marami po tayong maririnig na of course, salita ng Panginoon, kalakasan sa atin bilang mga mananampalataya. Ano po? So maraming salamat. God bless everyone. See you again soon. See you po pala sa campfire, sa Kapel. Ayan, this coming Saturday. God bless po. Bye.